Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, dalinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling na iyong sambayanan
na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang tinampok ng iyong pagmumuno at pagsubaybay ay muli mo ikalugod at panatili mong kinilulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ng Panginoon ang lahat na sumunod sa kanyang utos upang matikman ang pinakamasarap na pagkain na kanyang inihahanda at lahat ay mabusog. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halikayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit, at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakain mo tunay, kaming lahat o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banay at magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti, at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kaniyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila
ng sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may sapat, tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag, sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mo tunay, kaming lahat o may kapal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na hindi tayo kayang ihiwalay kay Kristo ng anumang bagay, maging ng pagkagutom. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagpapakain ni Jesus sa maraming tao dahil sa kanyang pagmamahal sa kanila.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at ang isang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalita naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kaniya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya mga alagad, sinabi nila, ilang ampok na ito at malapit na lumubog ang araw. Papuntay na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain sila ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ng lumabis at sila nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaking kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. Meron pong magtatay na gabi-gabi bago sila matulog ng kanyang anak ay nagdarasal silang sabay. Isang gabi, inanayahan ng tatay yung anak na magdasal. Sabi ng tatay, anak, halika ipagdasal natin yung tao doon sa may kanto na nahihirapan. Ipagdasal natin na tulungan siya ng Diyos. Sumagot yung anak, Tay, bakit pa natin isorbohin ng Diyos? Pwede namang tayo ang gumawa noon. Bakit pa natin isorbohin ng Diyos? Pwede naman tayong gumawa noon. Yung kwento ito nagpapakita ng concern ng tatay dun sa matanda sa kanto. Kaya nga ipinagdarasal. Pero yung sagot ng bata, concerned din. Sabi nga niya, ba't pa natin isorbohin ng Diyos? Pwede namang tayo ang gumawa noon. Baka madalas sa marami nating dasal na pinagdarasal natin yung mga tao, nakakilala natin na ang ilangan, baka minsan ang sagot sa atin ng Diyos, pwede namang ikaw ang gumawa niyan. Mga kapatid, ang ganitong senaryo ang siyang nakita natin sa Ebanghelyo. Maraming tao sumunod sa ating Panginoon, nakita ng mga alagad. Ang ganong kadaming tao at nung dapit hapon na, anong sinabi nila sa ating Panginoon? Paalisin niyo na po ang mga tao o papuntahin ng mga tao sa mga kalapit na yun upang sila ay makapamili ng makakain. Pero ang sagot sa kanilang Panginoon, hindi na nila kailangan umalis. Kayo ang magbigay kayo ang magbigay sa kanilang makakain. Kaya 5 tinapay at 2 isda na kanilang dala, yun ang ginamit ng ating Panginoon. Pangangalaga ng Diyos. At ito yung makikita natin nag-uugnay doon sa mga pagbasa natin. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ay nagpahayag ng isang pangitain si Isaias sa mga Israelita na noon ay nasa pagkakatapos sa Babylonia. Na inaaniyahan nila dahil ang Babylonia po ay unti-unti nang bumabagsak at inaniyahan niya mga Israelita na bumalik sa kanilang sariling bayan. Pangako niya, isang masaganang hapag ang naghihintay sa kanila. May mga Israelitang nagdalawang isip kasi nga parang settled na sila sa Babylonia, bakit kinakailangan pa nilang bumalik. Pero meron din namang sumunod kay Propeta Isaias. Yun nga lang, laking gulat nila
Nung dumating sila sa kanilang sariling bayan, wasak ito. Tuyo ang lupa, halos wala ng buhay. Nahulugan bang niloko lamang sila ni Isayas? Hindi. Dahil yung sinasabi ni Isayas, magkakaroon ng katuparan sa pagdating ng Mesiyas. Samantala sa ating pong ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sabi dito, sino nga ba makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Ang kahirapan ba, kagutuman, kamatayan? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sapagkat tayo ay patuloy na sinasamahan ng Diyos sa mga ganyang pagkakataon. At yun yung natunghayan natin sa ating Ebanghelyo. Ngayon, balikan natin muli yung Ebanghelyo. Bakit naisip ng mga alagad na paalisin na lamang ang mga tao? Wala ba silang pakialam? Hindi naman ho siguro. Bakit? Kasi nga, kaya nga nila pinayayao ay para makabili sila ng sarili nilang makakain sa kalapit na yun. Yun ang dahilan nila para makabili na sila ng pagkain sa mga kalapit na yun. Saka siguro, practicality na lang, naisip din siguro ng mga alagad, ano mararating ng 5 tinapay at 2 isda? Para yung commercial na saan makararating ang 20 pesos mo? Saan nga ba makararating ang 5 tinapay at 2 isda? Mga kapatid, 2 bagay pinapaalala sa atin ngayon ng ating Panginoon. Una, habag. Pangalawa, katuwang tayo ng Diyos. Sabi sa Ebanghelyo, nahabag siya sa kanila. At dahil nakadama ng habag ang Diyos, ito yung naging daan para kumilos siya. At anong pagkilos ang ginawa ng Diyos? Pinagaling niya ang mga may sakit na dala-dala ng mga tao. At pangalawa, pinakain nila ang napakaraming tao. Habag ang nagpakilos sa Diyos. Tayo madalas, nakakadama tayo ng awa. Kawawa naman siya. Nakakaawa naman yung matanda doon. Yun nga lang, kadalasan hanggang awa lang tayo. Wala tayong pagtugon. Siguro ito yung malaking diferensya nung makadama ka ng habag at makadama ka ng awa. Pag talagang nahabag ka, yung talagang yung habag ay napakalalim na damdamin na yan. Na kapag nahabag ka sa isang tao, mag-iisip ka pa kagad ng pamamaraan, ano yung magagawa ko? Pero ang kadalasan na nararamdaman natin ay awa. Kaya pagka-awa, walang tugon pagkilos. Siguro itong paalala sa atin, yung awa, lagyan natin ng G, gawa. Yung G, letter G, it could stand for God. At ito yung pangalawang punto. Katuwang tayo ng Diyos sa paggawa. Balikan natin yung Ebanghelyo, yung detalye. Sabi ng mga alagad, 5 po ang tinapay at 2 isda natin. Ang sagot ni Jesus, dalhin niyo rito iyan. Kinuha niya, nagpasalamat, pinaghati-hati at ipinamigay ito sa mga alagad. Itong mga alagad naman ang nagpamigay sa mga tao. At matapos mapakain ang lahat ng tao, nakaipon sila ng 12 bakol ng pinagpira-pirasong tinapay. 5 tinapay, 2 isda. Kung susumahin po natin mga kapatid, pwede namang mapakain ni Jesus sa isang iglap yung mga tao. Diyos siya, makapangyarihan, kaya niyong gawin iyon. Pero bakit kinakailangan pa niya yung 5 tinapay, 2 isda? Kailangan ng Diyos yung 2 tinapay, 5 tinapay, 2 isda natin para magawa niya yung milagro.
kailangan ng Diyos ng ating pagiging katuwang para makakilos tayo. Limang tinapay, 2 isda. Siguro ka meron ako 5 tinapay, 2 isda dito. Hindi magkakasya sa atin yan. Baka sa akin lang yung 1 tinapay. Yung 4 sa inyo na. Pero yun nga siguro pinupunto ng Diyos. Maari siyang makagawa sa pamamagitan natin o sa pamamagitan ng kung ano yung kaya nating ibigay. Tandaan natin, makapangyarihan siya, Diyos siya. Kasi siguro, ang magandang tanongin natin sa ating sarili, ano ba yung 5 tinapay ko at 2 isda na pwede kong ibahagi? Maring kakarampot, maring maliit, pero pag ito'y pinagpala ng Diyos, malayo ang mararating. It could make a big difference. Meron pong isang bata na nasa dalampasigan. Ngayon sa dalampasigan, merong mga inanod na mga starfish. Maraming starfish. Kaya ginawa ng bata, basta makakita siya, hinahagis siya yung starfish pabalik ng dagat. Marami. Pero nakakita sa kanya isang binata. Sabi niya, ato, sa dinami-dami ng starfish na naanod, ano mangyayari diyan? Hayaan mo na lang. Sabi ng bata, bago siya sumagot, kung uli siya ng starfish, inihagis niya sa dagat. Sabi niya, yung isang starfish na yun na hinagis ko, it would make a difference. Mga kapatid, ano yung 5 tinapay at 2 isda na pwede nating ihandog sa Diyos? Kakayanan, talento, oras. Ano yung 5 tinapay at 2 isda natin na handa nating ibahagi upang pagpalain ng Diyos nang ito ay makatulong sa nakararami. Totoo, hindi natin kayang sugpuin ang kahirapan, ang kagutuman, ang problema ng napakaraming tao ng ating bansa, ng ating lipunan. Hindi natin kayang solusyonan lahat iyan. Pero sa pamamagitan 5 tinapay at 2 isda natin, it could make a difference. Amen. Sama-sama nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pamamahatao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siya nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak,
Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ilahad natin ang ating mga panalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus na nahabag at nagpakain sa mga nangailangan at nagugutom ating isamo, Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, lalo na ang mga obispo at pari, upang tulad ni San Juan Maria Vianney, maidulot nila ang tinapay ng buhay sa sambayanan at sa gayon ito'y maging lakas ng mga nanghihina at nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang, upang sa kanilang buhay ay masalamin ang Panginoong kanilang inihahatid sa mga may sakit at idinudulot sa mga nakikinabang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagugutom at sa mga bansang nagdaranas ng tagtuyot na dulot ng pagbabago ng panahon, upang ang kagandahang loob ng mga nakaririwasa at may kaya sa buhay ang magpuno sa kanilang pagkagutom at kakapusan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon sa banal na piging, upang ang ating tinanggap na salita ng Diyos at tinapay ng buhay ay magbunsod sa atin na maging mas mapagbigay sa mga kapuspalad at mga nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumaong kapatid na tumanggap ng tinapay ng buhay, ay makatanggap dinawa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misyong ito, pasasalamat din ng Marlon Cecil Aguilar, Jayan Louis, Jessie Leon, Jean Liu Calimon, Stephanie Flores, Evelyn Cervantes at pamilya, para sa natatayang kahilingan ni na Annalisa Santos, Zarina Kayal Torres, Regine Padilla at Urma Cervantes, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Benji Flores at Lenny Padilla. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan ni na John David at Fede Leon, Ligaya Katalig, Edmundo Empuerto, Gabriel J. Bensuceso, Ana Romero, Josephine Bartos, Joel Bartos, Merly Torres, Joel Santos, Ella May Ibalio, Milet Santiago at Merly Torres. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando Valentina, Alexis Apolinario, Reynaldo, Arcadia, Felicidad, Yolando, Mamerto, Joris Benaventura, Igmedio Marcosa, Emmanuel Rosalina, Elisa Ernesto, Maria Cristina, Maria Paz, Angel, Epifanio, Maria Teresa, Virginia, Ruben, Maria, Jose, Basilia, Melchor, Romel, Natalia, Cristina, Crisanto, Romeo, Father Hamilton, Father Ramon, at Sister Melchora. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Itulot mo ang tinanggap namin ang aming mapagyabaw sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagmamalasakit sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming usan ng kalugdan, at kami gawin mong hayo sa laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya ang talagang dakil at lagi mo kinululugod na paring naghahain para sa San Sinuko. Nitong pag-aalay na tangi mo ibinukod. Ang pagdiriwang sa uling apunay, paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin na may pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo na itumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumano at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Isidro, San Alfonso Maria, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkinabang, ayon tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mo maging marapat sa lubos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ating darasalin ang panalangin para sa mga pari. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa mga pari. O Jesus, ipinapanalangin ko sa iyo ang matapat at maalab mong pari, ang mga lilo at nanlalamig mong pari, ang iyong mga paring nagpapagal dito at sa ibang bansa, lalo na yung mga nasa kaduluduluhang bahagi ng daigdig. Ang mga pari mong nahaharap sa matinding tukso at pagsubok, ang mga nangungulila at nag-iisa mong pari, ang iyong mga bata at may sakit na pari, ang mga kaluluwa sa purgatorio ng iyong mga pari. Higit sa lahat, ipinapanalangin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring nagpapakumpisal sa akin, ang mga paring nangunguna sa misa namin at nagbibigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagtuturo at gumagabay sa akin, at ang lahat ng paring pinagkakautangan ko ng loob. O Jesus, alalahanin at ilapit mo silang lahat sa iyong mahal na puso, at lagi mo nawa silang pagpalain ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ina ng lahat ng mga pari, Panalangin mo kami. San Juan Maria Vianney, Panalangin mo kami. Magsiyo po ang lahat para po sa mga paalaala. So ngayong pong buwan ng Agosto, ipinagdiriwang na sibanang kapisan po ni San Juan Maria Vianney, siya po ang patron ng mga diocesan priest ng simbahang Katolika. So sa loob po ng buwang ito ay sama-sama natin patuloy pagdarasal ang mga pari ng simbahan. Kaya din po, simula po sa Lunes hanggang Huwebes ay magkakaroon po kami ng retreat. Ito po ay bahagi ng patuloy na paghubog sa amin ng mga pari na ginagawa ko taon-taon. Lunes hanggang Huwebes, kaya sa mga araw po ito ay wala po tayong misa dito po sa parokya. Ang misa natin susunod na ay sa First Friday, August 7. At kaugnay naman po ng buwang ito sa pagdiriwang natin ng martyrdom ng ating patron, sa August 20 po ay dadalhin po dito at may bisita sa ating parokya ang relic po ni Saint Charbel. Ang relic po ni Saint Charbel na masigit na nakikilala dahil sa mga kagalingang tinatamo ng mga tao na nananalangin po sa kanya. Pwede niyo po i-search sa Facebook, Charbel, Charbel, or minsan po S ang ginagamit. At sa August 21 naman po, ay magkakaroon po tayo ng bloodletting program dito sa parokya, alas 8 po ng umaga. Sa mga nagnanais mag-donate ng dugo, 16 years old to 60 years old, ang pwede pong mag-donate ng dugo. Maganda po yung nakapag-donate tayo ng dugo dahil yung bone marrow natin ay gumagawa muli ng panibagong red and white blood corpuscles po. So sana po, kayo po ay nakapag-donate na ng dugo. Huwag ko kayo matakot. Yung kaya pong mag-donate po sa August 21 po for further details po doon kung sino yung mga pwede. Kasi titimbangin pa rin po yung mga mag-donate at kukuhanan din po ng blood pressure kung pwede siya. So at least po 50 persons po ang nire-request sa atin ng Red Cross na mag-donate po ng dugo. So that will be on August 21, holiday po ito, alas 8 po ng umaga ang simula. At yung panghuli po, pagbati natin sa ating mga seminarista, si Seminarian Leonard, na kahapon po ay tinanggap ang Ministry of Acolyte o Collegiate ng ating pong simbahan. At ito po isang bahagi ng paghubog ng mga nagpapari sa kanilang ministeryo po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dayalin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo ibahagi ang ating 5 tinapay at 2 isda. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.